Pansin niyo ba yung pattern? Magpapadala tayo ng resupply mission sa Ayungin, haharangin to ng China. Ihaharas, tatakutin, bobombahin pa ng tubig. May mga tropa na nga tayo nasaktan eh. Pero kaysa gumanti sa bully, sinisikap nating matapos yung misyon. Tapos maghahain tayo ng diplomatic protest laban sa China. Tanong, may nangyayari ba? Kabilang ang demarche o diplomatic protest sa diplomatic communications ng isang bansa. Meron tong epektong legal at politikal para maihayag ng isang bansa ang di nito pagsang-ayon sa ginagawa kunwari ng isa pang bansa. So far sa ilalim ni President Bongbong Marcos, nakapaghain na ang Pilipinas ng 147 diplomatic protests laban sa China. Ngayong taon lang, alam nyo ba? 14 na ang na-file natin. Alam niyo ibig sabihin nito? Ganyan kadalas at katindi ang pambubuli ng China sa atin, sa mismong bakura natin. March 25 naghain tayo ng diplomatic protest, 2 araw matapos bombahin ng tubig ng 2 China Coast Guard ships ang Philippine Navy supply boat papuntang BRP Sierra Madre. 3 Navy personnel ang nasugatan. After nito, inihayag ng DFA ang strongest protest ng Pilipinas laban sa ginawa ng China through the Chinese Embassy. Take note, atin ang Ayungin Shoal. Pasok ito sa exclusive economic zone natin. Parte ito ng ating continental shelf at tayo lang ang may karapatan dito, not China or any other country. Basahin niyo arbitration ruling noong 2016 kung duda kayo. Okay, maniwala doon sa mga bayarang propagandista ng China ha. Pinatawag din ng Department of Foreign Affairs ang senior Chinese diplomat sa Manila para iparating ang protesta at sabihan itong alisin ng Chinese ships na nakapaligid sa Ayungin Shoal. Hindi kasi uso sa China yung sumunod sa international law eh. Ito ang latest diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China sa tumitindi at lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa South China Sea. At hindi itong huli. March 28, in-announce si BBM na naghahanda na tayo ng countermeasures laban sa aggression ng China sa West Philippine Sea. At hindi mawawala rito ang diplomatic protests. Bago tayo mag-file, hinihintay muna ng DFA ang incident report sa mga ahensya na may kinalaman sa West Philippine Sea. Example, yung Philippine Coast Guard o Philippine Navy. Meron din tayong National Task Force on the West Philippine Sea na pinamumunuan ng National Security Advisor. Sa paghain ng protesta, isinasaalang-alang natin ang una, yung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na siya nagtatakda ng maritime boundaries ng mga bansa. Pangalawa, ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagbasura sa 9-line claim ng China. Sa kaso ng March 23 incident, mabilis ang paghain ng Pilipinas ng protesta laban sa China. Kitang-kita sa footage ang pagbomba ng China Coast Guard ship sa supply boat na Unaiza May 4 na siyang ikinasugat ng 3 Navy personnel at ikinasira ng supply boat. Malinaw ang mensahe natin sa China. It has no business being in the West Philippine Sea. It's violating international law. Di hamak na mas maliit tayo na bansa kumpara sa China. Tayo si David, sila si Goliath. Pero dapat patas tayo sa mata ng batas, sa mata ng international law. Madalas ko makita yung comment online na wala naman daw silbi ang diplomatic protests, laway lang o piece of paper. Pero alam nyo, pag hindi po natin ginawa ito, magmumukhang tinatanggap natin o agree na tayo sa pambubuli sa atin ng China. Tuwing nagpa-file tayo ng diplomatic protest, nilalagay natin on record na we strongly disagree with what they are doing. At magagamit po natin ito pagdating ng panahon. Di nila pwedeng sabihin na sinurrender natin ang karapatan natin. O eto pa, by filing diplomatic protests, we help raise public awareness of China's illegal actions in the West Philippine Sea. Actually, mismong China nagpa-file ng protesta laban sa atin eh. Alam niyo tawag doon? Gaslighting. Or more like, ang kapal ng muka. Pero obvious naman kung sino yung tama eh. Kaya pansin nyo, mas dumarami yung mga bansa na nagpapahayag ng pakikisa sa atin at kumukondena sa China. Para sa kanila, dapat sundin ang international law. Kaya huwag niyo ismula ng diplomatic protests. Importante ito, okay?